Nagsimulang malaman ng mga tao sa paligid kung anong nangyayari. Sino ba ang binatang iyon? Ang binata na ito ay dapat isang music god. Pinunasan ng cat demon ang kanyang luha, pinagsiklop ang kanyang mga kamay at inihayag, malinaw ang kinalabasan. Sino ang nakakaalam na lilito ang isang music god sa mga magiging asawa ni Shin? Ang mananalo ang nakakakuha ng lahat, alam na ng talo ang dapat gawin. Ngayon, harapin muna natin ang talo. Ang huling salita ni Wu Monk ay, hindi mo ako kayang patayin. Bago pa man matapos, sumugod ang tatlong maliliit na pusa upang gawin ang gawain. Isang matamis na kagat at nawala ang ulo ng matandang monghe. Tiningnan ni Bo ang matamis na eksena sa harap niya at galit na pinagsabihan, dahil lang sa setup ng Seventh Prince, kailangan ng lahat na maging mas pasensyoso. Patayin lang ang Sun King at ang binatang iyan at tapos na. Takot na takot din sina Changlong at Zuko. Hindi ka panipaniwala, Shan Wu. Ang cat demon, sa kabilang banda, ay mukhang labis na naghihintay sa susunod na round, na siyang huling round din ng literary test. Ang goddess ay mahilig sa calligraphy and painting. Ang kanyang pangarap na asawa ay dapat ding master of literature. Ang mga patakaran para sa round na ito ay batay pa rin sa team ngunit bawat team ay maaari lamang magsumite ng isang painting at isang calligraphy piece. Si Changlong, puro lakas at walang utak, ay lumapit bilang point man. Sun King, sa pagkakataong ito, tayo ay magiging team. Gusto kong humingi ng iyong gabay. Ngunit mayroon din siyang reputasyon. Ang isang mad dog ay tumatawag sa kanyang ina. Tiyak na kami. Si Qinglong ay isang calligraphy saint at si Zuko ay isang painting immortal. Nagbulungan ang mga manunood, ang mga tao ng Great Dynasty ay talagang walang hiya. Ang maliit na music god brother na ito ay may kamangha-manghang talento sa musical instrument ngunit imposibleng maihambing ang kanyang calligraphy and painting sa dalawang monsters na iyon na nagpakalalim sa dalawang larangang ito sa loob ng halos 100 taon. Nakapikit ang mga mata ni Lipyang at hindi na niya pinansin. Inaantok na ako, matutulog muna ako, kayo na ang mauna. Sinuri ni Zun ang lakas ng kanyang mga kalaban at nagtapos. Ang martial arts ni Lipyangshan ay godlike at bihasa rin siya sa music theory ngunit walang ganoon na all-powerful. Maayos pa rin ang calligraphy ng matandang ito. Maaari ko itong subukan. Kinailangan umakyat ng Mad Dog. Kung gayon, susubukan ko lang ang aking makakaya sa painting. Umakyat din si Xiao Zun upang makipag-isa sa binata. Si Qing Fing, iginuhit niya ang karakter na Wood. Agad na lumitaw ang calligraphy formation Wood becomes Forest Mock Changlin. Ang calligraphy na ito ay nasa Tongling level, napakalakas. Hindi rin basta-basta si Qing Fang. Sa isang stroke, agad niyang ipinakita ang formation Immortal Descents to the Mortal Realm. Ang mga brush strokes ng calligraphy saints ay parang sa isang god, tunay na nabubuhay sa kanyang pangalan. Masasabi kong ang calligraphy saint ang pinakamalakas sa kontinente. Nagkataon lang na miserable ang kanyang kalaban. Nagkaroon ng magandang diskusyon ang mga manunood. Sa kabilang panig, ang dalawang kalahok ay sina Tiang Gao at Juke. Hindi makagalaw si Tianga. Kayong tatlo, hindi ba ito sobra? Kailangan ng ganito karami para harapin ang maliit na tulad ko. Kailangan mo ba talagang gumamit ng ganoong kalaking galaw? Sinuri ng mga gladiators ang lakas ng magkabilang panig. Tiyak na, patay na sila. Sa round na ito, ang pagkamatay ng mga ito ay isa lang bagay ngunit nakakahiya para sa sambahayan ng batang Master Shen. Nakaramdam ng bahagyang Katie si Lipyang at malabo siyang nagising. Nagpasya siyang magdagdag ng ilang salita para masaya. Oh, tapos na ang sketch. Magdaragdag ako ng ilang pangungusap. Ngunit ang karakter na isinulat ni Lipyang ay isang jig. Isang solong slash ang naghati kay Chang Long sa dalawa. Umupo si Lipyang na nakasandal sa isang puno, iwinagayway ang kanyang kamay ng ilang beses at nagsummon ng isang superior painting na 102. Ito ang maalamat na galaxy painting. Takot na takot si Juko na ang kanyang mukha ay baluktot na baluktot. Ngunit napuno ng tsismisan ng hangin. Diyos ko, kung ikukumpara sa universe painting na ito, wala ang majestic landscape painting. Ganap na natalo ang painting immortal. Hindi ka pani-paniwala. Ang music god ay isang calligraphy god at isang painting god din. Diyos ko, mayroon palang isang tao sa mundong ito na master of calligraphy, painting, and music.
Hindi napagtanto ni Changlong na maliit lang siya sa gitna ng malalaking hipon. Jaekyo, bilasan natin at lumuhod at sambahin ang calligraphy and painting god. Sa antas ng kasanayan na ito na ipinakita sa ilang stroke lang, kahit na mabuhay pa tayo ng 3 buhay, hindi natin ito maaabot. Isa-isa silang lumuhod at sumamba kay Yipyang na parang ninuno nila. Mama, lumabas ka at tingnan mo. Ang Wenquan Star ay nag-reincarnate. Wenquan Star, tunay ngang ang Wenquan Star. Nagsisi ang Mad Dog, kung alam ko lang dati, itinago ko sana ang IOU na isinulat ni Sect Leader Yipyang nung nakaraang beses. Mayaman na sana ako ngayon. Naakit din ang cat demon sa gwapo at mapanuksong ugali ni Yipyang. Mukhang mas may charisma ang lalaking ito kaysa sa akin. Ngunit hindi pa rin nila matatalo ang mga patakaran ng laro. Ang dalawang bata ay ipinadala para magbenta ng asin. Ang cat demon na may ugali na parang pusa ay nagpakitang gilas ng kanyang mahaba at malalakas na binti. Sa tingin mo ay kaya mong labagin ang mga patakaran ng aking laro. Nagpatuloy ang laro at ang susunod na ilang team ay nagkaroon ng life-death outcome. Congratulations sa calligraphy and painting competition. Na-promote ka sa team of 4 useless brothers. Medyo nalilito kami. Hindi kami nakakaintindi ng isang salita at nanalo pa rin kami. Mukhang ang W Quad Star ay naglagay lang ng tinta sa aming papel. Maswerte kami, ha? Bawat laro ay may katapusan. Malapit na, magsisimula na ang huling round. Ang round na ito ay isang two-headed survival game. Lumabas ka, sa sandaling bumagsak ang mga salita, natanggap ng 2 Sea-Head Dragon Beast ang utos nito, maglaro ka sa iyong challenger. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong kabaliw na pagtawag. Ito ang Guardian Beast ng Mitten Forest, ang Icefire Demon Vine. Isang halos immortal existence. Masyadong malaki ito. Lahat tayo ay baka hindi pa sapat para maipit sa mga ngipin nito. Habang iniisip nila na mamamatay ang buong team, isang shuriken ang biglang lumipad sa hangin, tumagos sa magkabilang dulo ng halimaw at pagkatapos ay sumabog sa ere. Ang cat demon, nakita ang kanyang alaga na pinatay sa isang iglap, ay naging baliw. Umalangaw-ngaw ang sigaw, sino ang nang ahas na sirain ang aking laro? Napakakabol. Isang legion na nakasuot ng iron armor ang lumitaw mula sa kalangitan. Game over. Patayin silang lahat. Pinilit ang Catgirl na ipakita ang kanyang tunay na anyo, naghahanda ng Sword Rain Grand Formation. Sumunod ang 10,000 sundalo at isang ulan ng mga palaso ang bumuhos. Gulat, Lola. Hindi alam ng mga manlalaro na iyon kung saan tatakbo. Wala nang matatakbuhan. Sumigaw ang Pal-Crazed Dog, iyan si General Tianzang ng Great Jiao. Bakit sila narito? Tiyak na kami. Hindi naman basta-basta magpapatalo ang cat demon. Isang kawan ng pusa ang sumugod, hindi ito ang inyong palaruan. Ngunit parang binabangga nila ang kanilang ulo sa pader, naligo sa mga palaso sa halip na kanin. Nagtago si Zun at ang kanyang mga pamangkin sa likod ng isang puno. Si 7th Prince Ziying ay nagplano na bago pa man magsimula ang laro, may 2 plano. Kung nabigo ang courtship, gagamit siya ng brute force. Kailangan niyang makuha ang cat demon na iyon. Nag-alala ang matandang lalaking may puting buhok at sinubukang hikayatin siya, Lord Zun, dapat mong malaman ang plano ng 7th Prince. Walang makakapigil sa kanya. Iyon ay regalo na ibinibigay ng Prince sa Emperor para sa kanyang ika-100 kaarawan. Maging mabuting bata at mamatay na lang. Tigilan mo na ang pagtatago. Sinusuri rin ni Zun ang Prince na iyon. Ang 7th Prince na iyon ay mas matalino kaysa sa lahat mula pa noong bata pa siya, malupit at ambisyoso na parang lobo. Minamaliit niya ang lahat, hindi kailanman nabibigo ang kanyang mga plano. Sa pagkakataong ito, kasama si General Tianzang na nakikipagsanib puwersa sa mga Death Generals ng Great Jiao, mukhang nakatakda na ang wakas. Nanginginig si Xia Bai, harapin ang tulad niyan, tapos na tayo. Si Yipyang, sa kabilang banda, ay napakalma. Sinuri niya na parang isang pro, kung mag-God mode ako, kailangan kong bigyan ng immunity ang maraming tao, na magpapahinga sa akin ng ilang araw dito. Mayroon pa ring 4 na garbage enhancement seeds na natitira. Maghanap ng 4 na normal na tao na walang talento para maging test subjects.
Tiyak na, natagpuan ng matandang lalaking may puting buhok ang apat na useless brothers. Maswerte kayo at nabuhay ng matagal. Nagpanggap ang matandang lalaking may puting buhok na ginagawan sila ng pabor, sinasabing, bilang gantimpala, ipapadala ko kayo sa inyong paraan. Sino ang nagtanong sa iyo? Isang malakas na pagsabog ang nagpaalog sa lupa. Ang matandang lalaking may puting buhok, hawak ang kanyang walang silbing kamay, nagtanong, anong nangyayari? Nagkisap ang apat na useless guys at nag-transform sa mga total badasses, pinangunahan ng poisonous demon immortal na sinundan ng super trio Gia Tui at J-Renem. Hindi kailanman inasahan ang pagbabagong ito. Lahat ay nabigla. Ang matandang lalaking may puting buhok ay nabuhay ng libo-libong taon at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito. Anong klaseng mga demonyo kayo? Si Hipiang na nakatayo sa likod ng lahat ay malamig na sinabi, ito ang mga manlalaro at ako ang kanilang role. Gamit ang apat na super seeds, lumikha ako ng apat na heroes. Basically, mga combat characters na kinokontrol ko. Nagalit ang matandang lalaking may puting buhok. Anuman kayo, sisirain namin kayong lahat. Si Hipiang ay nakatago sa mga bushes, kinokontrol ang labanan. Kung gayon, simulan na natin. Sumugod ang matandang lalaking may puting buhok na may electric ball na parang gutom na tigre. Huwag mo akong maliitin. Ngunit agad siyang nag-short circuit, salamat sa Iron Fist ni J-Reno. Array! Array! Nalamigan siya mula ulo hanggang paa sa isang suntok lang. Hindi rin makapaniwala ang mga ironclad soldiers. Patay na si Old Bai. Agad niyang inutusan ang mga sundalo na sumugod at ipaghiganti si White Tiger Venerable General Tian Zhang. Patayin niyo sila, hindi naman basta-basta magpapahinga si Hipiang at magpapabugbog. Siyempre, sinabi niya ng naiinip, susunod, maglaro tayo ng mas masaya. Bumuhos ang Arrow Rain Part 2 na parang bagyo. Nakatayo si Hipiang na kinokontrol ang screen na parang naglalaro siya, inilunsad ang mga slaughter tentacles at ang mahahabang tentacles ay sumayaw ng ligaw, binubugbog ang mga sundalo. Humanga ang mga demonyo, ganap na natulala si General Tian Zhang. Ang lalaking ito ay mas demonyo kaysa sa amin. Hindi rin basta-basta ang ironclad general na iyon. Kailangan lang ako ni Tian Zhangjun at maaari siyang muling buhayin anumang oras, saan man. Alam ni Zun ang lahat. Sumigaw siya, hanggat hindi namamatay si Commander Ling Zhang, patuloy na muling mabubuhay ang mga sundalo. Kilala si Tian Zhangjun bilang Undying Legion of Dao. Dating nilinis sa daan-daang libong. Buhay na kaluluwa, napakakatakot. Lumipat ang general sa berserk mode, gustong i-reset ang gubat. Sa pagkakataong ito, hahayaan kong kainin ni Tian Zhangjun ang lahat ng buhay na bagay sa lugar na ito nang walang iniiwan. Pinabayaan siya ni Hipiang na magreklamo pagkatapos ay pinuna, ang iyong turno. Sa isang kisap mata, lumipad ang superhero beyond sa hyperspace. Sa isang kisap mata, nakaharap na siya sa general. Tumalon siya sa aking hukbo, lumitaw agad sa harap ko. Tiningnan siya ng superhero nang may mga mata ng isang butcher pagkatapos ay marahas na inilunsad ang isang super nuclear slash. Iniisip na ang biyaheng ito ay isang matagumpay na pagbabalik. Sumigaw ang Armored General, Mama. Ang aking immortal body ay nahati sa dalawa. Tapos na ang buhay na ito. Subukan ulit tayo sa susunod. Isang nakakaantig na performance. Isang slash ang nag-alis ng libo-libo. Ang apat na heroes na ito ang mga bagong Saviors. Apat na useless guys matapos ang isang laro lang, naging mga super goods. Walang duda na mga Saviors. Ngunit nang mawala na sila ng halaga, bumalik ang apat na heroes sa kanilang tanga at tulala na estado, patuloy na sumisigaw ng tulong. Inaantok na naman si Hipiang. Inaantok na naman. Ay clear na natin ang laro at umuwi. Sabi ni Hipiang, tulog na, tulog na. Hayaan ang mga demon kitties na iyon na magplano para sa kasal. Kinansela ang aming conference ngayon. Ang proseso ng pagtawag sa iyong God ay hindi natapos kaya kailangan lang nating humanap ng ibang pagkakataon. Ngunit iniligtas niya kami kaya bigyan natin siya ng isang clone. Tanggapin siya bilang master para maginhawa siyang makapasok sa God's Fall Land. Tiningnan ng cat demon si Hipiang na parang gustong maging goddess. Nagboluntaryo ang aming kumpanya, hayaan mo ako. Isang grupo ng mga kabataang lalaki ang naglaway sa inggit. Ang galing, bumalik ka, little girl.
Umalis ka dyan, mabahong matandang lalaki.